Magandang gabi po sa inyong lahat na dumadalo sa banal na misa ngayon. Marami po tayong napakinggan ng mga kwento, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi gayon din sa ibang bansa. Hindi lamang ho napapakinggan natin, marahil mayroon din tayong mga nababasa. At kung isasalin sa konteksto ng ating bansa ang isang kwento na akin pong nabasa, marahil ganito po ang magiging version nito. Mayroon daw pong isang guro na nagtanong sa kanyang disipulo o sa kanyang estudyante, napaka-simpleng tanong. Paano natin masasabi na bumubukang liwayway na? Paano natin masasabi o kailan na masasabi na nahati ang dilim at ang liwanag? Napapawi ang kadiliman at ito'y napapalitan ng kaliwanagan. Sa kanyang mga estudyante, ganito ho ang isa sa mga sagot. Kapag po nakikita na natin sa di kalayuan ang dalawang hayop at na didistinguish na natin ang baka at ang kalabaw, ibig sabihin, nagbubukang liwayway na. Ang sagot naman ng isa ay kapag alam po natin ang pagkakaiba sa di kalayuan, ang pagkakaiba ng puno ng mangga at ang puno ng niyog. Subalit sa sagot na ito, ang sabi ng guro ay maaaring ganun nga ang sagot pero hindi tumpak. Ang kanyang sagot, o siya na rin ang sumagot sa kanyang tanong, ang sabi niya, masasabi natin kung kailan nahahati ang dilim at liwanag, ang bukang liwayway, kapag tiningnan mo ang mukha ng iyong kapwa at ang nakita mo ay ang mukha ng iyong kapatid at hindi ng iyong kaaway. Ang tanong pong ito ay medyo tricky at metaphorical. Ibig sabihin, mayroon talaga siyang hinahangad na sagot na hindi literal. Kapag nakikita natin ang ating kapwa-tao at siya'y ating pinahalagahan bilang ating kapatid at hindi kaaway na ating mamahalin, yan ang kaliwanagan na lumalabas at namamagitan sa atin at gayon din sa ating kapwa-tao. Iyon ang tunay na liwanag na ating gustong makita. Sa mabuting balita, napakinggan po natin na si Jesus ay sinubukang subukin ng isa sa mga Saduceo sapagkat napatahimik niya ito. At ang tanong sa kanya ng dalubhasa sa kautusan, alin ang pinakamahalagang utos? Sapagkat napakarami ng utos na nakasaad sa kautusan. At gustong siluin ng mga dalubhasa sa kautusan ang talino o karunungan ng ating Panginoon. Subalit, kahit na maraming mga utos ang naroroon, si Jesus ay dumako sa pinakasimple, pangunahin, basic na sagot. At ito ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Ang magkatambal na pagmamahal na ito ay masasabi nating basic guideline kung paano tayo mamumuhay kasama ang ating kapatid, mga kasama nakakasalamuha dito sa daigdig, at kung paano tayo bubuo ng magandang ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ang bagay na ito'y alam na po natin. Sa katunayan, hindi lamang ito, kundi gayon din ang marahil ng 10 utos ng Diyos at iba pang mga kailangan nating gawin sa ating pagkikipagkapwa-tao, sa ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tanong natin, papaano natin ito magagawa? Marami po tayong masasabi na mga hakbang para ito'y atin pong maisabuhay sa ating pagkatao. Subalit sa humiliyang ito, nais ko lang po kayong anyayahan sa 3 pagninilay. Paano natin mapahalagahan ang ating kapwa, kagaya ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, paano natin iibigin ang Diyos ng nararapat sa pag-ibig sa Kanya. Una, treat others as ends and not as means. Ano po ang ibig sabihin nito?
titingnan natin, kikilalanin natin na ating kapwa-tao bilang siya. At hindi lamang siya lalapitan o pupuntahan kapag mayroon tayong hihinging tulong mula sa Kanya. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay para tayo mas mapalapit sa Kanya kung mayroon tayong kukuning pabor lamang sa Kanya. Kundi kahit man sa kalungkutan, gayon din sa kasiyahan ng buhay, tayo'y magkakasama. At tinitingnan natin siya bilang kalibel natin, kapwa-tao na likha ng ating Panginoong Diyos. Ganyan din tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Hindi lamang natin siya naalaala kapag tayo mayroong gustong hilingin mula sa Kanya. Hindi lamang tayo nagmumukhang mabait sa harap niya kapag mayroon tayong malaking pagsubok sa buhay, kundi sa ordinaryong pamumuhay natin araw-araw, tinitingnan natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Pangalawa, promote the good of the other. Hindi lamang yung sarili natin na ating iniisip. Mayroon po tayong isang ideology, tinatawag po nating narcissism, lubhang pagmamahal sa sarili, pagiging makasarili, nakatuon lamang ang atensyon sa ating sarili. At kung minsan ay hindi na napapansin na pangailangan ng iba, ang tunay na nagmamahal sa kapwa-tao ay yung tinitingnan hindi lamang ang kanyang pangailangan, kundi ang pangailangan din ng kanyang kapwa-tao. At gumagawa siya ng paraan upang matulungan niya itong makamit ang kanyang mga pangarap sa buhay at maging tunay na tao sa mundong ito. Ang Diyos hindi na kailangan ng ating tulong para maisakatuparan niya kung ano man ang layunin niya sa atin, kundi tayo'y magpapasailalim lamang sa kanyang kapangyarihan kung ano ang nais niya na misyon na ipalaganap sa mundong ito. At yan marahil ang masasabi natin kung paano tayo ipopromote natin kung ano ang naayon na mabuti mula sa ating Panginoong Diyos. At kahuli-hulihan ay ang lubhang pagkilala sa kapwa natin tao. Never fall victim of our preconceived notions about a person. Hindi ho ba kung minsan kapag hindi pa tayo nagkakakilala, mayroon na tayong mga impressions sa isa't isa. Kung minsan nababox na ang ating kaisipan sa ganitong impression natin sa ating kapwa-tao. At wala na tayong oras o pagkakataon na mas kilalanin pa siya o sila. Subalit ang tunay na respeto sa kapwa-tao ay nagmumula kapag inaalam natin kung saan sila nagmumula, kung ano ang kanilang pinagdaraanan, para sila'y mas makilala natin. Kilalanin natin ang ating kapwa-tao upang mas mahalin natin sila. Ganyan din sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Mas mamahalin natin siya kung mas nagiging kilala natin siya, lalo tigit sa pamagitan ng ating pagdarasal at pagdama sa Kanya sa pamagitan ng ating kapwa-tao. Madali natin itong sabihin, subalit ang tanong, nagagawa ba natin ito? Sabi ng isang manunulat, at atin po siyang ipaparaphrase, ang isinulat niya, the only way to determine the value of the love of God and neighbor is precisely to perform an act which confirms and defines it. Ibig sabihin, hindi nananatili lamang sa salita o isip ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, kundi nakikita sa ating gawa. Harinawa ang ating mga iniisip, mga sinasabi, ay makita na totoo na nagagampanan natin sa pamagitan ng ating gawa. Ang kapwa at ang Diyos ay hindi konsepto. Ang kapwa ay ang tao na malapit sa atin. Marahil siya ay ating kapamilya na naghahanap ng ating presensya. Ang kapwa ay maaari nating kapitbahay na nagugutom, na humihingi
may tutulong natin sa kanila. Maaari sila yung kapwa-tao natin na nahiya lamang na lumapit pero totoong nangangailangan. Ang kapwa natin ay hindi lamang malapit sa atin, kundi yaon ding mga tao na sa ibang bansa na naliligalig ang buhay dahil sa mga taong nakapalibot sa kanila. Maaaring nasa ibang bansa na naghahanap ng mga matitirhan, o yung mga taong nasa ospital na mamamatay na dahil sa sakit na COVID-19. Hindi sila konsepto, sila'y kapwa-tao na iibigin at mamahalin natin. Ganyan din ang Diyos. Ang Diyos ay hindi konsepto na nababasa natin sa libro o napapakinggan natin o iniisip lamang natin, kundi ang Diyos ay ang Diyos na gumagabay sa atin, bagamat kung minsan hindi natin siya tunay na napapahalagahan. Siya ang Diyos na kumakalingat, nagmamahal sa atin, kahit man tayo ay mayroong mga kakulangan. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat nating tumbasan ang pagmamahal na ito. Ang santo na ating pinagdiriwang sa araw na ito ay si San Bernardo Abad at Pantas ng Simbahan. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos at kapwa sa pagiging monghe, sa pagiging leader ng kanilang komunidad sa monasteryo, sa pagbubuwis at paglalaan niya ng kanyang sarili, buong buhay sa Diyos at sa simbahan. Mga minamahal na kapatid, sana kung tayo tatanungin, kailan makikita ang bukang liwayway sa ating buhay sa pagitan natin at sa ating kapwa-tao? Sana ang sagot natin palaging ngayon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.